National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang security natin! Mabuhay! Mabuhay ang security guard ng Robinson! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mamatay na si Marcos! Bahala kayo dyan! Hindi ako kasali dyan! Okay, mga kababayan, alam niyo mga kaibigan, paulit-ulit ko sinasabi ito. Noong panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang una nag-revolusyon sa Pilipinas. Uy, nandito na mga kasama ko tandaan nyo, tayo ang model ng revolusyon sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo. Ang lahat nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Nahinto. Wala man revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Pangang. Alam niyo sa totoo lang, noong panahon, noong 1980s, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharap noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharangan ng kalasag. Pero tandaan niyo, ang Philippine National Police ay hindi natin kaawaya. Tandaan niyo trabaho lang nila yon. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan niyo, gusto ng Philippine National Police ang ginagawa natin. Gusto ng armed forces. Pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taong bayan, for the people, by the people, of the people. Sino? Tayo ang gobyerno, mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa, di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangyarihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 Revolution, kasama na ako doon. Kasama na ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday. Tatapusin natin sa Friday. Tandaan ninyo, itignan nyo, sambayan ng Pilipino, tandaan nyo ang oras na ito. Tandaan nyo ang oras na ito. Ano bang oras ngayon? Tingnan nyo, pakitingin nyo ang oras. Alas 4. Alas 4. Alas 4 in punto. Tandaan nyo sa iyong kalendaryo ang sinasabi ni General Petran, Filipino Guerrilla Forces, Retired General Army, Ranger from the Ranger and Special Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday. The next Friday, hindi na ako magsasalita. Dahil tapos na ang ating hinihiling. Bakit? Palakpak! Palakpak kayo mga kaibigan. Hindi na ako uulit sa last Friday dahil ayaw ko nang pahirapan ng Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung anong gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Philippine National Police. Hindi natin kaaway ang armed forces. Pagko sila ay kaibigan natin, gusto nilang ginagawa natin, wala lang silang magagawa. Tulad ko, alam ko ang kanilang damdamin dahil 40 years ako sa armed forces, 40 anyos nasa armed forces ako. So alam ko ang nasa boses, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, uulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos ng laban. People's Initiative. Anong batas na yun? Republic Act 67-35. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na
67-35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng ahensya ng gobyerno na korap! Korap! Magnanakaw! Magnanakaw! Bilyon-bilyon ng pesos, putang ina nyo! Pero mo bilyon, ang daming Pilipinong bubuhayan mo. Ang daming matutulungan ng Pilipino. Pero ilang tao lang mga gago! Gago ka, Romualdez! Ikaw ang punot dulo, kasama si First Lady, ang uto-uto yung asawa, si Marcos, at sumusunod sa inyo. Punyeta kayo! I'm sorry for the word, kasi yun ang naramdaman ng aking puso dahil ako isang Pilipino na nanaman sa ating bayan. 40 years ako nagservisyo sa bayan. Inugol ko tama. Inugol ko tama lahat. Pero ang ginawa nyo sa bayan namin, sa bayan natin, dinarantado nyo, putang ina nyo. Putang ina nyo. Dinarantado nyo ang bansang Pilipinas. Dinarantado nyo, mga gago kayo. Sabi ko, Friday, tatapusin natin itong laban bago ako magutan ng hininga. Ibibigay ko sa aking mga tanda at mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababayan ko. Kasi ako po ay taga-Upi, Maguindanao. Ako isang paslit. Ako isang inuutusan. Binabayaran lang ko ng 5 centavos, 10 centavos para lang mag-igib. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisyo ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, i-reserve ko lang yung boses ko kasi medyo nagparamdam yung boses ko. I-reserve daw ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinungaling. Inutusan ako ng Panginoon na iparating ko sa sambayan ng Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay, ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyari sa Senado. Anong nangyari sa Kongreso? Anong nangyari sa DPWH? Hindi ko na ipikwento ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang pumibok sa puno ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nyo na i-forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Yung mga issue na yan, paulit-ulit. Paulit-ulit na lang issue. Ang mas maganda, saan pupunta tayo dito? Yun ang tunay na makabayan. Mag-monitor kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Alam niyo mga nakapwesto ngayon sa gobyerno, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90 pataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila, ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroon silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa Sandigan Bayan, yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagalit ako doon. May isang bata na tinakot, sinipa niya yung kalasan. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit yung galawin ng pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis unless sinaktan nyo siyempre tao lang yun. Mag-response rin. Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May puso't damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada.
yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Eh bakit natin kaaway ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may gawa lang yan ay makakaliwa. Tandaan nyo, yung New People's Army ay yan yung mananakit. Pero tandaan nyo, ang grupo ko ay mga former NPA, former SPAR unit, ang mga member ko sa Filipino Guerrilla Force. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military retired. Yung Eminile, under Mesuare, ay naka-affiliate sa aking organisasyon na Filipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabi sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-affiliate sa akin. Pati na yung Bagani, yung Sultanate of Sulu, yung Maguindanao, is lahat na yan. Okay, ha? Okay. Inom na tubig. Inom tubig mo na. Okay, magpahinga ka muna. Ito! Ang kapangyarihan ay binigay natin sa gobyerno ay binabawi natin base sa Republika 6735. Babawiin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan sa mga pulis at sundalo na kaintindi ng batas. Alam niya ang ginagawa natin. Huwag nyo lang silang saktan. Pakiusap ko sa lahat ng mga nagpoprotesta o namang nagpapahayag ng damdamin, hindi nyo dapat saktan ang pulis. Trabaho lang nila yun. Yun ang sinumpa nila, bantayan tayo. Kaya huwag natin silang saktan. Pero saluduhan pa natin sila. Pwede ba? Pwede! Okay. Itong aking sinasabi, pakishare na lang. Share. Hanggang sa dulo, tatapusin natin sa Friday. Live. Kaya nga, hindi, isi-share nga eh. Iba yung live, pati share. Ikaw naman. Matandaan talaga, wala ka lang sa Facebook tulad ko. Naka-live nga, pero hindi naman sinishare. Hindi ko makalat. I-share ninyo. Pero doon ang update. Update kayo doon. Magsubaybay kayo doon. Kasi doon ang signal ko. Pero ito ay ayon sa batas. Hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng aristuhin kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Taong bayan, representative lang natin ang mga congressman. Kaya ang tawag sa kanila, representative natin sila. So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng sambayan ng Pilipino. So, hanggang doon na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatakil yan kasi mga gago, mga garapal, mukhang pera. Sa aking nga batas, manukala, kung magbago ang panahon, pag isang magulang, isang anak, isang kapatid nagkasala, buong pamilya ikulong. Konsentidor yan. Konsentidor ang anak, ama, asawa. Bakit? Pero mo, 300,000 lang sweldo mo. Pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon ng pesos, di ba pag nanakaw na yun? So dapat na sila ikulong. Pero may human rights kasi at may simbahan. Parang masama yun. Pero sa akin, alilang pipiliin nyo yung masama o inubos ang kaban ng bayan at maraming Pilipinong mamamatay sa kapananon. Okay, attorney, ang aking abogado, ikaw, ito taga-serve ko ito. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo lahat. I-share, like, and subscribe. Maraming salamat. Last Friday, huli ko ng panawagan sa inyo. Okay, thank you. Yes, ma'am.